Yon, good day sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Nandito tayo sa lecture number 5 natin. Nako, isa na lang ha. At gagraduate na kayo. Fifth lecture out of 6 lectures. At ang title natin ngayon ay Kapit sa Kapital. No? Kapitan natin ng maigi yung kapital. No? At syempre, ngayong araw na to, dapat tayo ay matuto, magkaroon ng mga kaibigan. Sabi ko nga, magkakilanlan tayo at magkatulungan tayo. At syempre, posible tayong magkapuhunan. O pag-aaralan natin ngayon yung tinatawag na salitang capital or capitalization. At napakaraming mga negosyo ang naimbento at kumikita, ang lalaki ng kinikita dahil marunong silang mag-manage ng kanilang kapital. No? At nagagamit ang kapital, yung puhunan, no, para mas lalong dumami ang kanilang ah, pagkakataon na kumita. No, totoo 'yun, no? Maraming mga business models ang na-create dahil sa hawak nilang kapital. Meron tayong videos na pwede nyo mapanood, no, na dito sa Facebook natin na yung negosyo, magpuput up ka ng negosyo na zero capital. Posible zero capital, pero hindi naman talaga as in zero. Meron lang, walang pera, walang cash, pero meron kang kalakasan, may kakayanan ka, or meron kang internet. Yun, parang zero, pero syempre nagbayad ka rin ng internet mo. Pero pwede kang maka-put up ng negosyo kahit ganyan. No? Kaya tayo, ang mahalaga matuto tayo ano ibig sabihin ng kapital, ano ibig sabihin ng negosyo, paano ito mapapaikot, paano lalaki, no? At tayo ay matutong magnegosyo, kikita talaga tayo. Naalala niyo ba yung kwento nga natin, no, kay sa SM, yung may-ari ng SM si Henry C. Napakaliit lang nung kanyang puhunan nung siya ay nag-umpisa, no, ang nagshushushine, yun ang kwento niya, lilinis ng sapatos hanggang sa naka-put up siya ng paninda niya. Ang paninda niya nagsimula sa isang sapatos, tapos dalawa hanggang sa dumami, hanggang sa ngayon, ako naging SM na. Ang dami ng produkto at marami na siyang mga malls na ngayon meron na siyang kapital, imbis na siya ay nagrerenta ng lugar, siya pa ngayon ang nagpaparenta ng mga lugar, di ba? Yung mga malls at yung mga businesses, doon pumupunta sa kanya para magbenta doon sa mall niya. Kita nyo na, ang ibig sabihin, lahat ng negosyong ito, malalaking negosyo, nagsimula yan sa maliit na kapital, sa maliit na negosyo, no? Posibleng, yun nga, baliwag, yung baliwag lechon, 5,000 pesos lang ang kanyang umpisang puhunan at nag-ihaw-ihaw, nagliempo-lempo, barbecue hanggang sa nangyari. Dumami na, lumaki na, ang dami ng branches. Anong nangyayari? Napapaikot yung kapital at na ngayon, umiikot, mas marami pa siyang napapaikot kasi yung kinikita niya sa negosyo niya, nilalagay niya ulit sa negosyo. No? Kaya ngayon, nadadagdagan. Nagtsatsaga siya para ngayon yung napapaikot niyang kapital ay malaki. Pag mas malaki ang pinaiikot mong kapital, mas malaki ang tsansa mong kumita. Mas malaki ang kikitain. Ayan ang aaralin natin ngayon, no? Paano natin mamamanage yung kapital, no? At ano pa yung mga iba't iba pang mga klaseng opportunities sa mga posible nating kapital. Mga capitalization strategies. Thumbs up tayo mga kabisyo, thumbs up. Thumbs up, no? Thank you, thank you. At syempre, pasalamatan natin ang Rotary Club of Cosmopolitan Cubao at Rotary Club of Marikina na katuwang natin sa pagnenegosyo at sa pag-aaral. Anong aasahan natin ngayon? Maintindihan natin yung salitang kapital. Maintindihan natin kung paano ginagamit ito. Sa Tagalog, naalala ko meron tayong, pagka naglalaro ako ng text, tataya mo na yung itataya mo yung text mo, 'di ba? Pagka maglalaro kayo, lalaban kayo. Tapos sasabihin mo, pati patot panabla, no? Pati patot panabla. Bakit? Kasi yung pagtira ng text, ewan kung alala niyo yung text. Kasama yung pamato. Ang ibig sabihin nun, yung kapital, pamato sa Tagalog no? O kaya pag naglalaro ka ng step, no, 'di ba? Meron kang pamato, no? Yun yung pang-umpisa mo, yung hinahagis mo, no? Tapos yung magi-step no kayo, tapos makakalaro ka na kasi meron kang magandang pamato. Yung iba nga saging, balat pa ng saging nilalagay doon. Ibig sabihin meron kang itinataya, meron kang sinusugal na nung inaral natin ang pagnenegosyo parang sugal. Na kaya lang kung ikaw ay mas nag-aaral ka, nababawasan yung sugal.
Alam ba ninyo sa buhay natin, totoo yung sinasabi natin na ang buhay ay parang sports, isang malaking sports. Bakit? Totoo, may sinusugal ka eh. No? Kaya ang sports din, kung totoosin, sugal. May sinusugal ka din doon. Bakit? Yung kalakasan mo, yung nagpa-practice ka, no? Bibili ka lahat, mga damit, uniform, equipments, para inaasahan mo manalo ka sa susunod sa future. At pag nanalo ka, naku, posible kang yumaman. Ang buhay natin parang isang malaking negosyo rin talaga. Totoo yun. Sumusugal tayo sa pag-aaral. Sumusugal tayo ng panahon din natin sa mga binabasa natin, pinapakinggan, pinapanood. Sumusugal tayo ng mga resources, pati nga yung mga hangin na hinihinga natin. Sa totoo lang, no? Imbis na ibang tao ang humihinga niyan, ikaw. Di ba, binibili nga yung oxygen eh. Mahal ng oxygen. Ako, di ba, nung yung mga tao, mga nagka-COVID, naku, mahal ng oxygen, nagkakaubusan pa ng oxygen. No? Ano yung nangyari? Ibig sabihin, sa buhay natin, meron talaga tayong mga kapital din. Meron tayong mga itinataya, meron tayong pamato. At dapat yung mga itinataya natin, dapat lumalago, dumadami, dapat kumikita. Ito, madalas tinuturo natin sa mga estudyante natin ito. Ang mga magulang natin, sa totoo lang, tumaya sila sa buhay natin. Nagkaroon ng kapital, ng kung saan sila ay nagtrabaho at yung kinita nila, inilagay nila sa buhay natin para tayo makapagtapos, makapag-aral, gumanda ang buhay natin at sa susunod, baka tayo naman ang makapagbalik ng kagaangan ng buhay o ng mga kinita natin sa ating magulang o kung hindi man sa mga susunod na henerasyon na magiging kamag-anak o apo rin nila. No? Naiintindihan ba natin yon? Meron talagang pagtaya, merong pamato. At hindi lang talaga pala negosyo ang tumataya, kundi sa halip sa buhay, personal na buhay natin, meron din tayong mga pamato, meron tayong taya. Kaya dapat naiintindihan natin yan eh. Doc, ako wala akong ginagawa sa buhay ko, wala akong pamato, wala akong puhunan. Mali yung pananaw mo. Merong puhunan pa rin sa'yo. Kumakain ka nga ng espasyo dyan sa lugar mo eh. Imbis na may ibang nakatira dyan, imbis na may ibang nakatayo dyan, sumusugal din dyan. At alam ba ninyo mga kabisyo, sa totoo lang, sa pananampalataya natin sa Diyos, di ba sabi natin, lamang sa nagnenegosyo, yung merong Diyos eh. Totoo lang, nag-i-invest talaga ang Diyos sa buhay natin. Yung tayo ay magkaroon ng magandang katawan, tayo ay naligtas sa ating kasalanan dahil si Jesus ang magandang investment ng Diyos para maligtas tayo sa kasalanan. At di ba, biblically, maraming mga sinasabi ron, nagbigay ng talents, ng gifts ang Diyos para tayo ngayon lumago, no? Maging abundant ang ating buhay dahil nag-i-invest ang Diyos sa ating buhay para mas gumanda pa ang ating buhay at later on siya ay mapapurihan. So sa personal nating buhay, dapat naiintindihan pala natin yung capital, yung salitang capital at capitalization. Tayo ay namumuhunan, tayo ay tumataya. Ang hindi lang natin naintindihan, baka nga tumataya tayo, hindi natin naintindihan, hindi natin alam, at hindi natin alam kung paano i-analyze kung tayo ba ay kumikita o hindi. Pansinin ninyo, kung ikaw ay isang empleyado, sasabihin ko sa iyo, pwedeng gantong maging pananaw mo. Para ikaw ay kumita ng sahod mo buwan-buwan, no? Kikita ka, gusto mong kumita, anong nagiging puhunan mo? O ano yung tinataya mo, pamato mo? Syempre, gumagastos ka ng pamasahe mo, gumagastos ka ng pangkain mo, yung damit mo, o sa communications mo. Yan, pwede mong ma-consider na pamato mo yon para kumita ka doon sa paghahanap buhay mo, sa sahod mo. Kaya lang, i-compute mo yon sa sahod mo. Sa sahod ka, kunyari, palagay mo na 25,000 per month. Magkano yung pamato mo? Yung pinangkain mo, pinamasahe mo, baka wala pang matitira sa'yo, baka kulang pa. Pag-aralan mong mabuti yan. Ibig sabihin mga kabisyo, araw-araw sa buhay natin, meron pala tayong isinusugal, meron tayong tinataya. Hindi lang natin naiintindihan na tumataya pala tayo or hindi rin natin naiintindihan kung paano i-analyze kung kumikita ba tayo o hindi. At ngayon sa pagnenegosyo, dapat lalo nating maintindihan ito dahil literal na literal at talagang nakikita natin meron tayong itinataya. At sinasabi ko, nawawala ang sugal, yung risk sa pagnenegosyo kung tayo ay nag-aaral. Nakukuha ba yon? Thumbs up tayo mga kabisyo, thumbs up. Thumbs up. Patingin nga ng mga thumbs up kung nakikinig pa, baka tulog na. Thank you, thank you. Thank you, Kateki. Thank you, Kateki.
Thank you, Kateki. Okay, ha? O, mamaya, may raffle tayo mamaya. Nako, may raffle. Nandiyan si Ma'am Cecil. Next, maintindihan natin yung overview ng financial management. Tandaan ninyo mga kabisyo, dapat kung gusto nyong umasenso, maintindihan to. Paano ba minamanage ang pinansyal ninyo, ang kaperahan, ang mga resources ninyo? Kaming mag-asawa ni Ma'am Kate ninyo, sa totoo lang, nag-aaral kami niyan, nagkakaroon kami ng business meeting namin, pamilya. Nag-uusap kami, paano namin mapapalago yung mga resources namin. Nagko-compute kami. At sinasabi namin, ganito ang kikitain mo sa isang taon, ganito ang gusto mong bilhin, ganito ang susunod nating plano para may investment ka. Ganun, nagpaplano. Parte ng pagyaman ng tao, dapat pinaplano, minamanage yung pinansyal. Hindi porket kumita ka ngayon at matutulog ka at bukas iniisip mo mayamang-mayamang ka na. Hindi. Pinaplano mo kung paano kumita, pinaplano mo kung paano pa mas lalong kumita, pinaplano mo kung paano kikita yung kita mo para sa'yo. At ano pa mga business opportunities habang inaaral natin itong capitalization or yung pagmamanage ng pinansyal at ano yung mga iba't ibang capitalization strategies na maintindihan natin. Yan ang aasahan natin sa lecture na ito mga kabisyo. Again, thumbs up tayo, thumbs up. Tignan nyo, ano ba yung salitang kapital? No? Sa iba't ibang field ng pag-aaral, may iba't ibang klase ng kapital na definisyon. Kasi sa economics, pag sinasabing kapital, kasama dyan yung resources, natural resources, pati yung mga tao, yung labor capital ang tawag doon. No? Sa financial naman, sinasabi ron yung kapital, yung resources na itinataya mo sa pagnenegosyo, kasama yung mga resources na inutang mo sa ibang tao o sa bangko, sa institusyon, para isugal mo rin sa pagnenegosyo. Sa accounting naman, ang pag sinasabing kapital lang, ito lang yung pagmamay-ari nung nagnenegosyo. No? Kunyari, meron kang building. Ang halaga ng building mo ay 100 million. Pero ang kapital mo lang doon, magkano yung share mo sa pagbili ng building? Let's say 10 million lang. 90 million, utang mo sa bangko yon. Kunyari, inutang mo, niloan mo yung building. Di ibig sabihin, sa accounting, ang salitang capital, yung share mo lang nung owners, yung ownership lang. Anong pag-aaralan natin ngayon? Ay intindi natin na magkaroon tayo ng definition natin ang salitang kapital, ito yung mga resources, ari-arian, assets mo na kung saan itinataya mo sa pagnenegosyo para mas kumita. Nakukuha, sabihin ninyo yan. Lahat ng ari-arian, pera, no, properties, equipment, machine, bahay, lupa, lahat ng ari-arian mo na itinataya mo sa negosyo para mas kumita. Nilalagay natin yan. No? Tandaan na, lakas, kakayanan, oras, pamilya kasama rin. Bakit? Kasi yung pamilya mo, kuminsan, pinagtatrabaho mo. Hindi mo nga pinapasahuran, pero himihingi ka ng tulong, ng pabor. Kung tutuusin, pwede natin makonsider na kapital yon. Ibig sabihin, dapat nga binabayaran mo yun pero nakukuha mo ng libre. Pero sa pagnenegosyo, dapat makompute mo rin yun kasi hindi habang buhay, libre yung serbisyo nun. Nagpresyo ka ngayon, nakabenta ka, kala mo kumita ka. Yung pala, hindi mo naman napasahod pa yung mga inabala mo yung pamilya mo. Ibig sabihin, lugi ka rin pala. Dapat, sa susunod, isama mo na sa pagko-compute mo kung kumita ka o hindi, yung sahod ng mga kapamilya mo. Ano pa, kaibigan, pera, ari-arian, or pwede mga partners. Tandaan ninyo dapat sa pagnenegosyo, mako-compute mo na susukat ng pera kung ikaw ay naglagay, magkano yung inilagay mo. Kasi, ko-compute mo yan kung magkano naman ang naging benta mo at ide-deduct mo yung capital mo, malalaman mo kung kumikita ka. Ganto. Simpleng capital computation, mga kabisyo, parang Chinese accounting ang tawag namin dito, no? Ngayong umagang ito, magkano ang pera mo? Kunyari na lang, 5,000 pesos. Tapos, bibili mo ng produkto yung 5,000 pesos, kaya mangyari yung cash mo, magiging produkto na paninda. Tapos, pagkatapos ng araw, natapos ang araw, bibilangin mo na ngayon,
magkano ang pumasok sa yung pera. Ibig sabihin, nagbenta ka, nakabenta ka ng 8,000 pesos. Nagsimula ka ng umaga, ang kapital mo 5,000. Pero ngayong gabi na ito, ang naging kapital mo na, naging 8,000 pesos na. Wow! Ibig sabihin, 8,000 minus 5,000, kumita ka na ng 3,000 pesos. Now, meron ka pa bang natitirang produkto o wala? Pag wala na, ibig sabihin, 8,000 na yung puhunan mo, kumita ka na. Pag may natira ka pang produkto na halagang 1,000 pesos, ang ibig sabihin nun, wow, kumita ka na ng 3,000 pesos plus produkto pa na halagang 1,000 pesos. Kaya yung nung umaga, 5,000 pesos ang pera mo, ngayong gabing ito, naging 9,000 pesos na. Sa totoo lang, ang kinita mo na, lahat-lahat ay 4,000 pesos. Naiintindihan. Tignan ninyo, lahat ng 9,000 pesos na yon or 8,000 pesos na yon, nagiging kapital mo para sa susunod na pagnenegosyo mo sa susunod na araw. Nakukuha, thumbs up. Kaya lang, kung babawasan mo yan, sasabihan mo ako, yung 9,000, ay bawasan ko siya ng 4,000 pesos. Anong mangyayari? Yung kapital mo bukas, babalik sa 5,000 pesos. Pero kung ang kapital mo 9,000, hindi ka kumuha, ibig sabihin, bukas ang pwede mong bilhing produkto ay halagang 9,000 pesos at posibleng mas marami ka ngayong maibenta. O nakukuha? So ang ibig sabihin pala niyan, Dok, pagka meron akong isinugal sa pagnenegosyo at kumita yung negosyo, dapat wag kong bawasan. Totoo, mas maganda wag mong bawasan dahil yung kinita mo, idagdag mo kinabukasan at pwede pa siyang kumita ng kita. Nagiging compounded siya. Tandaan ha. Tandaan yan ha. Next. Kapital. Thumbs up, thumbs up, thumbs up mga kabisyo. Thumbs up. Thumbs up ka-Teiki. Thumbs up. Gising pa ba mga ka-Teiki? Thank you. Thank you. Maylene. Thank you. Maria Relian. Thank you. Alessandra Altea. Debs. Thank you. Emma. Thank you. At sa mga iba pang nag-thumbs up. Si Jeremy. Ano pa? Ang kapital, assets o ari-arian na nilalagay mo sa pagnenegosyo para mas tumaas ang benta mo. Tandaan mo yan ha. Naglalagay ka ng ari-arian sa kumpanya mo, sa negosyo mo para maitaya mo at para mas tumaas ang benta mo. Ano pa? Para mas mai-ready mo, maihanda mo yung kumpanya mo sa mga mas malalaki pang project o bentahan. Tingnan nyo na. Guys, tingnan nyo. Ibig sabihin, nilalagay nyo sa negosyo. Ang ibig nating sabihin, hiwalay ang pera mo versus doon sa pera ng negosyo mo. Naintindihan? Parang lalabas niyan, eto yung negosyo mo, eto ka. Yung pera mo, nilalagay mo sa negosyo mo. Ang ibig sabihin, may sarili na siyang pera. Ang ibig sabihin, yung kumpanya, parang may utang sa'yo. Totoo yun. Huwag mong pagsasama-samahin. Huwag mong paghahalu-haluin. Dahil magandang nakikita mo na yung pera ng kumpanya lumalago. Yung assets ng kumpanya lumalago. Dok, ako may-ari niyan eh. Totoo. Pero ihiwalay mo yung pera ng negosyo sa pera mo. Later on, pag kumikita na ang negosyo mo, posibleng bigyan ka ng pera ng negosyo mo. Nakukuha? Thumbs up. Thumbs up, thumbs up. Ibig sabihin, magkaiba kayo ng personalidad, ikaw at ang negosyo mo. Pinahiram mo, binigyan mo ng pera yung ari-arian, assets, kapital yung negosyo mo. Kaya sa'yo, kung tutuusin, kapital mo yun. Pero si negosyo mo, may sarili na siyang identity, personality. Isang tao na siya. At ngayon, meron siyang hawak na pera. Sa totoo lang, pinalalago niya yung pera mo. At pag lumago na ito, posible kanyang bayaran. Nakahiwalay. Nakahiwalay, hindi pinagsasama. Thumbs up tayo ron, thumbs up. Mahalagang maintindihan yan, ha? Ang pera ng negosyo, hindi mo pera. Pera niya yan, sarili niya yan. Huwag kang makulit. Maglalagay ka ng mga ari-arian para tumaas ang benta mo at dumami ang pagkakataon mong kumita.
O, tingnan natin to. Example ng pagpapaikot ng kapital. Sa book natin, makikita natin yan sa page 56. Example na lang, binigyan kayo ng 5,000 pesos na puhunan. Anong mangyayari? Doc, bibili ako ng gamit ko halagang 3,000 pesos. Kunyari na lang Banana Q ang tinda ninyo. Tapos, meron kang bibili ka ng mga saging, no? Materyales mo no? Ang produkto na bibilin mo halagang 1,500 kasama sukal. Ano pa? Meron pa akong doc bibiling supplies kasi mga supot, pambalot ng banana Q. Tapos, pagpalagay mo na sa isang araw, ang benta mo 2,000 pesos na produkto at naging 3,000 pesos. Tama, no? So, ibig sabihin, ang ari-arian mo, yung gamit na binili mo, halagang 3,000 pesos. Tapos, nagkaroon ka ng sales, no, na 3,000 pesos. Dahil ang naging puhunan mo ron, yung materials tsaka yung supplies mo, 1,500 plus 500, that is 2,000 pesos. At ngayon, naging 3,000 pesos kasi nagbenta ka. Siyempre, nagpatong ka Anong nangyari? Meron ka ng 3,000 ari-arian, plus cash, 3,000. Ang total na hawak mo na ngayon na ari-arian at plus cash ay 6,000 pesos. Nagsimula ka nung araw, meron kang 5,000. Pero ang halaga na ngayon, 6,000. Kaya ibig sabihin, kumita ka na ng 1,000. Nakukuha yan. Thumbs up. Ang tanong, no, paano pa ikutin ang kapital Ari-arian, 3,000. Cash, 3,000. Total, 6,000. Naintindihan ba yon? Thumbs up, thumbs up. Naku, yung ibang mga kabisyo, naiintindihan nila ito. Lalo na si Dory. Good evening, Dory. Naiintindihan niya. Naku, napakaganda niyan. Kasi si Dory, ang example niya, nagsimula siya sa maliit na negosyo, ito lang ang puhunan niya. No? Tapos, nakabenta siya, lumalaki yung puhunan niya. Lumalaki, lumalaki. Hanggang sa ngayon, ang dami na niyang produktong ibinebenta. No? Tama ba, Dory? Tingnan ninyo, ang tanong, kumita ka ng 1,000. Magkano dyan ang pwede mong gastusin? Nag-thumbs up si Dory. No? Si Dory, nag-umpisa siya, sari-sari store. Hanggang ngayon. Sige nga, Dory, ano yung kwento mo? Magkwento ka kahit mga 3 minutes. Paano ka nag-umpisa ng pagnenegosyo bago nila sagutin yung tanong? Nakamute ka, Nakamute, hindi ka namin naririnig. Ayan, go. Yes po, Doc. Ako po, nag-start ako mag-open dito na po sa bago namin tirahan kasi dati po sa Panganiban. Dati na po ako may tindahan doon, pero na-close ko po nung pandemic. Then nag-start po ulit ako dito sa Ivory na sa bago namin nilipatan magtinda ulit, magbukas ulit ng tindahan. So nag-start ako, pinangutang ko po muna yung aking puhunan. Then ngayon, ongoing po siya. Okay naman po siya. Maganda naman po ang takbo ng business ko sa ngayon. Okay. Nung una, ano yung mga paninda mo? Di ba? Sari-sari store, mga maliliit, mga iilan-ilan. Opo, konti lang po ang laman nung una. Tapos nadagdagan po siya naglagay po ako ng ice cream. Nagdagdag ako ng mga soft drinks. Nung una, ano lang po mga tinda-tinda lang po talaga ng mga pangangailangan ng sa loob ng bahay. Oo. So, kailangan po pala meron kang soft drinks, may alak ka. Yung sigarilyo po sana, ayoko sana noon. Kaya lang, sa dala talaga ng malakas siya, kaya dinagdag ko na rin po. Yan. Pero, nagsimula ka na, maliit lang ang puhunan mo, tapos nung kumikita yun, binibili mo pa ng mas maraming produkto. Opo. Tama, di ba? Kasi, Opo. yung puhunan mo dun sa pagbili ng soft drinks, di ba? Hindi ka naman dumagdag ng utang na, hindi ka naman nangutang. Sa halip yung kinikita mo dun sa pagtitinda mo ng mga naunang produkto, nilalagay mo lang ulit doon. Opo. Tama, di ba? Magkakaiba po siya, Doc. Magkakahiwalay po yung benta ng soft drinks. Alam mo na rin, hinihiwalay mo na rin, ha? Opo. Okay. Opo. Yan, kasi may nadagdag na punan. Sa Vision Pagnenegosyo, ano bang ginawa mo doon sa dagdag na punan? Anong binili mo? Doon po sa akin po na panalunan ko, ang binili ko po doon, Doc, dito pong mga gamit naman po na para po mapaglagyan ko ng mga soft drinks, Yan. yung Okay, reps.
Parang ano, napanalunan ha. Opo, Okay. opo. Panoorin niyo yung video natin sa Facebook mga kabisyo. Ayan yan, na-feature natin yung negosyo diyan ni Dory. Tignan ninyo ha, umiikot yung kapital niya. Sa pag-iikot ng kapital, mas lalong dumadami yung kanyang produktong pwedeng itinda. O kaya ngayon, balikan natin yung tanong. Thank you, no? Thank you, Ma'am Kateki. Doon sa kinita mo na 1,000 na total 6,000 na yung ari-arian mo, magkano ang pwede mong gastusin? Letter A, 6,000, B, 3,000, C, 1,000, D, wala sa nabanggit. Ay analyze natin ha, no? Bago kayo sumagot. Letter A, 6,000. Magagastos mo ba lahat yon? Naku, ang cash mo lang 3,000 eh. E di mangyari, 6,000 daw gagastusin mo, e di bebenta mo pa yung ibang ari-arian mo para gastusin mo na. Anong mangyayari? Wala ka ng puhunan. Pag ginastos mo lahat yan, natuwa ka, nag-celebrate ka, nag-Jollibee, o kaya meron kang biniling gamot, naubos yung 6,000. O mamaya natin i-deal yung gamot ha. O pero naubos. Letter B, 3,000 gagastusin mo. Anong mangyayari? Wala kang cash. Meron kang gamit na panluto ng banana Q, 3,000, pero wala kang pambili ng saging at mga asukal. Kasi ginastos mo yung 3,000 eh. Letter C. Yan. Naku, baka yan ang sagot ninyo, letter C. Pwede mong gastusin 1,000 pesos. Bakit? Doc, kasi meron akong 3,000 na gamit at dun sa 3,000 na cash, meron pa akong matitirang 2,000 na pambili ko ulit ng saging at asukal na kinabukasan pwede akong magtinda ulit. Nakukuha ninyo? Baka ganyan ang sagot ninyo. O letter D. O, wala sa nabanggit. Bakit? Tama, pwedeng letter C ang sagot ninyo, pero ako, mas sasabihin ko sa inyo, wala dyan sa nabanggit. Bakit? Kasi ang dapat na sagot natin dyan, 0. Wala kang dapat gastusin. Bakit? Kasi tignan ninyo, kung meron kang ari-arian 3,000, meron kang cash na 3,000 pesos, ilan ang pwede mong gawing puhunan na pambili mo ng paninda mo bukas? Edi ibig sabihin, Doc, meron na akong 2,000 pesos na pambili ng banana Q, tsaka asukal. Meron pa ako natitirang 1,000 pesos pambili ko ng soft drinks. Gaya ng kwento ni Dory. Ibig sabihin, kikita na siya ng banana Q dun sa 2,000 pesos, kikita pa siya ulit doon sa 1,000 pesos na soft drinks. At kinabukasan, ang pwede na niyang kitain, hindi lang 1,000 pesos. Nakukuha? Nakukuha ba? Thumbs up. Ibig sabihin, halagang 3,000 pesos na ang produkto niya na pwede niyang ibenta at posible ang kitain na niya hindi lang 1,000 pesos na. Pwede na siyang kumita dun sa banana Q at kikita rin siya sa soft drinks. Magtsatsaga ka muna talaga mga kabisyo. Wag na wag kang magse-celebrate kaagad na kumita ka lang ng 1,000 at gusto mo na ngayon yung 1,000, i-Jollibee mo na, gastusin mo na, mag-celebrate ka na, magpariband ka na. Oy, wag, magtiis ka muna. Ako nga, hindi nga ako nagpapariband eh. Nagtitiis talaga ako. Hindi nga ako nagpapaayos ng kilay eh. At saka ng pilik mata kay Myra, oh. Di ba? Magtitiis ka muna. Bakit? Kasi pag kumita ka na ng 1,000, tapos imaginein mo, naging 3,000 yung puhunan mo. Tapos sunod na araw, naging 5,000. Naku, eh, di ang dami mo ng matitindang banana Q. Titinda ka pa ulit sa susunod ng maruya, kamote Q. Tapos sa gabi, baka makakapagtinda ka na ng barbecue. Ibig sabihin yung 1,000 na kinikita mo sa isang araw, mas dadami ang kikitain mo kung mas malaki ang puhunan mo. Kaya wag na wag mong gagastusin yung puhunan mo. Sa halip, dapat na monitor mo na lumalaki ang puhunan mo araw-araw. Now, magagalit kayo sa akin kapag sinabi ko sa inyong wag na wag niyong gagamitin yung pera na yan sa personal ninyo. Kahit na meron na kayong sakit o kamag-anak ninyo, wag na wag niyong gagamitin yung 5,000 pesos na puhunan dahil sa sakit ninyo o kung sino man sa personal na gastos. Bakit? Ang samang tao mo naman, Dok, nagkasakit yung kapamilya ko,
pinanggamot ko yung 5,000. Tignan ninyo, babalikan natin yung example. Kapag ka naubos itong 5,000 pesos na to, ziniro mo ito. Ang tanong ko, pwede ka bang kumita pa? O, ano sagot? Hindi na. Nawawalan ka ng pagkakataon na kumita ng 1,000 pesos. Bakit? Kasi wala ka ng puhunan eh. Pero ganito ang gawin mo. Kaya ganito ang ginagawa ng mga businessmen. No? Iniiba lang yung pangalan, ginagawa lang sosyal. Pero ganito ang gagawin niya. Maglo-loan siya sa ibang tao, mangungutang siya o sa bangko. Bakit? Sasabihin niya sa bangko o sa kumare niya, kumare, pautangin mo naman ako ng 5,000 pesos. Bakit? Kasi may sakit yung kapamilya ko, kailangan mapagamot. Tapos, paano mo ako babayaran? Huwag kang mag-alala, kumare. Araw-araw, dahil sa negosyo ko, kumikita ako ng 1,000 pesos araw-araw. Ibig sabihin niya, kumare, pwede kitang mabayaran araw-araw, unti-unti mahulugan ko yung 5,000 pesos. Plus, posibleng dagdagan ko para interest. Nakukuha ninyo? Pero pagka ginastos mo sa personal mo yung 5,000 pesos na puhunan na pera ng negosyo, no? Ang kapal na ng mukha mo kasi pera ng negosyo yan, hindi naman sa'yo yan eh. Nawalan ka pa ng pagkakataong kumita ng 1,000 pesos araw-araw. Naiintindihan ba ako ron? Thumbs up? Masamang tao ba ako? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Naiintindihan? Oh, naiintindihan? Very good, very good. So, hindi pwedeng pag nagkita tayo after 1 month, sasabihin niyo sa akin, Dok, naubos yung puhunan ko kasi nagkasakit si ganito, nangailangan, ginastos namin. Hindi pa pwede. Meron kayong mga kabisyo dati, mga naunang batch, naubos yung puhunan. Ay, nako, number 1, gusto sumali ulit. Sabi ko, hindi na po pwede ho. Nabigyan na kayo ng pagkakataon. Pinaliwanag namin yan, wag niyong gastusin. Kaya wala na, hindi na sumali. Number 2 na nangyari, nagastos yung pera, ano ngayon nangyari? Naku, nangungutang pa sa atin. Oy, wag kayong mangungutang sa akin. Kay Ma'am Cecil nyo, yan, mangutang kayo dyan. Pero sa akin, wag. Kasi wala akong papautang sa inyo. Tsaka isa pa, ayoko magkasiraan tayo ng pagkakaibigan. No? Naintindihan ninyo? Dahil hindi ako naniniwala sa ganyang mga utang-utang. Dapat kumikita ang negosyo ninyo. Kaya nga kayo tinuruan ng pagninegosyo, kaya nga kayo binigyan ng puhunan para makatayo na kayo sa sarili nyong paa. Naiintindihan ha? Now, kung mangungutang kayo para sa personal nyong gastos, kasi may debut, may celebration, may gastos, may bibiling cellphone, wag na wag, hindi pwede, bawal na bawal yan. No? Pero kung mangungutang kayo dahil mas malaki ang kikitain ninyo sa pagnenegosyo, yan, okay yan. Ganyan ang ginagawa ng mga negosyo. Pansinin ninyo, yung mga bangko, nagpapautang nga yan eh. Mga business loans ang tawag dyan. Dahil naniniwala silang mas kikita ka at mababayaran mo rin sila, plus kikita sila sa pagbayad mo sa utang. Thumbs up, thumbs up. O naintindihan na kung paano paikutin ng kapital. Yung 5,000 naging 6,000. Paano mo palalakihin? Wag mong gastusin yan. Pera ng negosyo yan eh. No? Kaya si Henry C, yung sa SM, gumasos ba siya? Hindi muna, nagtiyaga muna siya. No? Bumili siya ng isang sapatos, naging 2, naging 5, hanggang sa nagkaroon siya ng istante, hanggang sa nagkaroon siya ng tindahan, at naging SM Carriedo. Yan ang unang SM eh. Pinautang na siya ngayon ng bangko para maitayo niya yung SM na yon. Para ngayon, mas malaki na yung pwede niyang ibenta, mas marami na. Kumikita na siya lalo. Ganyan. Guys, huwag kayong magugulat. Ang susi sa pagyaman, talagang ganyan. Unti-unti, tsatsagain ninyo. Kasi mayabang na kayo kagad sa akin eh. Sasabihin nyo, Dok, kumita na kami ganito. Magja-Jollibee na kami. O kaya naman, Dok, kumita na kami. Magse-celebrate na kami. Magbabakasyon na kami, Dok. Wow, di okay. Basta sinasabi ko sa inyo, planuhin ninyo na mapalaki ninyo ang inyong kapital. Thumbs up ha, thumbs up.
Hindi overnight ang pagyaman, mga kabisyo. Pinaplano talaga yan. O tignan ninyo ito. Doon daw sa kapital natin, planuhin ninyo, aralin ninyo yung tinatawag na balance sheet o listahan ng mga ari-arian. Ano yung mga personal mong ari-arian? Di ba nakalista dyan? Cash, accounts receivable, inventory, prepayments, and so on. Tapos, ano yung pwede mong meron ka at ano yung pwede mong ilagay sa negosyo. Tignan mo. Sa bandang baba, nakasulat dyan, total assets yung question mark. Pero lahat ng ari-arian mo, ikaw ba may-ari niyan? O baka hindi, baka meron kang utang. Ilista mo yung utang dun sa baba. At ari-arian minus utang equals yan lang ang capital mo, yung natitira sa'yo. Siyempre kasi meron kang utang, dapat bayaran mo yon. O aralin mo ito na kung saan nililista mo yung personal mong ari-arian at ano ang pwede mong ilagay, gamitin sa pagnenegosyo. At ngayon, hindi mo na muna ari-arian yon, ari-arian na yon ng negosyo. Naiintindihan? Thumbs up? Oh, ito naman, ano yung personal mo na income statement? Ibig sabihin yan, anong meron ka ngayon? No? Yung kinikita mo ngayon, meron ka bang compensation, sahod, o meron ka mga sales? At ngayon, matuto kang mag-compute. Personal ito magkano yung ginagastos mo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Meron kang transportation, food, shelter, at kung ano-ano pa. No? Ngayon, may natira ka ba? Doon sa sahod mo, ang tawag doon, pagka meron kang sinahod minus lahat ng gastos mo, ang tawag doon, savings yung natira. Naintindihan? Sa negosyo, ang tawag natin doon, sales minus yung cost, minus yung expenses, equals, ang tawag natin doon, net income. Nakukuha yon? Tignan mo. Kahit pala empleyado ako, dapat nagko-compute ako ng ganito. Tama. Kasi dapat dun sa pagiging empleyado mo, nakikita mo na kumikita ka o hindi. At ang tawag mo doon, savings. Dapat pala, isipin mo, yung empleyado mo, pagiging empleyado mo, employment mo, negosyo rin yan. Totoo yan, meron tayong webinar dyan, Your Employment is Your Business. Nagkataon lang, ang customer mo isa lang yung boss mo. No? Pero dapat, isipin mo yung mga ginagastos mo rin. At buwan-buwan, dapat meron kang natatabi, natitira, savings. Bakit? Ibig sabihin, yun pa lang ang binabayad mo sa sarili mo. No? Bakit? Dok, kumita naman ako, transportation, food. Hindi. Yan yung mga ginastos mo para kumita ka ng sahod. At ngayon, minus mo lahat yan pa lang ang net income mo, yan pa lang binabayad mo sa sarili mo. Kasi sa pagnenegosyo, ganun din yun Ito yung benta mo minus yung mga gastos-gastos mo equals net income. Net income, yan pa lang ang matitira sa owners. Ibig sabihin, yan pa lang ang pwedeng ibayad ng negosyo doon sa may-ari ng business. Naiintindihan ba natin yan? Thumbs up ulit, thumbs up. Bawat isa sa inyo, personal ninyo, dapat marunong gumawa ng ganyan. O yung mga kabisyo natin, nag-announce kahapon sa DWIZ na next year, aabangan natin kung sino yung mga kabisyo na may mga magagandang maire-report na sales. Bakit? Kasi yung mga may magagandang marereport na sales at kinikita sa negosyo, lalo pa kayong pepremyuhan ni Ma'am Cecil. Wow! Announcement yan Kung napanood ninyo yung sa Usapang Payaman, di ba? Ang announcement doon, bibigyan kayo ni Ma'am Cecil yung mapipili, no? Mapipili. Nako, naghahanap siya ng gusto niyang isama trip abroad. Wow! Ibig sabihin, mga kabisyo, magre-report kayo, dati pa sinabi ko magre-report ng sales at magkano yung gastos, magkano yung net income. I-evaluate ni Ma'am Cecil yan at pipili siya. Hindi ko alam kung ilan. No? Pipili siya, depende siguro sa donors, kung ilan ang pwede niyang maisama sa biyahe niya. Kasi malungkot si Ma'am Cecil sa biyahe niya pag mag-isa lang siya. Ang gusto niya, kasama niya yung mga kabisyo na karapat dapat rewardan dahil sa pagsusumikap sa buhay. Di ba? Napakaganda niyan.
O batch 13, tingnan nyo, ganyan tayo sa mga, dito sa vision pagnenegosyo. Pag nagtutuloy-tuloy ka talaga sa pagnenegosyo, no, lalo kang pinagpapala ng Diyos. O, tandaan ha, magko-compute kayo ng ganito, mga kabisyo. Next, yung natira mo sa savings mo, sa employment mo, eto pa lang, tignan mo. Nagtrabaho ka, kumita ka, sahod, at ngayon dapat meron kang savings, may natitira. Anong tawag natin dyan? Anong ibig sabihin yan? Yan pa lang ang pwede mong ilagay sa negosyo mo. Magtatayo ka ng negosyo, dapat meron ka munang savings. At dapat yung savings na yan pwede mong isugal. Ready kang mawala or kumita. At kung mawala man, okay lang. Huwag masama ang loob mo dahil meron ka pa ring employment. Kaya ito mga kabisyo, ito yung magandang direksyon na tinuturo natin eh. Pag nag-aral ka, magiging empleyado ka, magaling na empleyado. Pero aralin mo ang pagnenegosyo. Naging magaling kang empleyado, kumikita ka, maganda ang savings mo, ipasok mo sa negosyo. Para natutunan mong pagnenegosyo sa boss mo, sa company nyo, ngayon, marunong ka na sa personal mong negosyo, pwede mong gamitin. At nababawasan yung sugal. Kasi marunong ka na, naiintindihan mo yung dynamics ng pagnenegosyo. Tingnan mo, yung savings mo o yung surplus mo, dapat enough na makaproduce ka, makabenta ka ng produkto, at enough yung pagbebenta mo na masustain mo yung mga gastusin mo sa negosyo mo o kaya sa staff mo, sa empleyado mo na, sa gusto mong pasahurin. Next, dapat meron kang surplus or savings na pwede ka nang makabili ng mga ari-arian, equipment, o mga machines, o kaya lupa, o kaya inventory, mga paninda. Para ngayon, nase-set up mo na yung unti-unti yung negosyo mo. Nakukuha, thumbs up tayo dyan. Next, yung surplus mo, yung savings mo, dapat na uunti-unti mo nang namomultiply din, compounded. Ibig sabihin, yung kinikita mo, kumikita palalo, at kumikita yung kita na yan para sa'yo. Naintindihan? Thumbs up tayo dyan, thumbs up. O, yung announcement natin ni Ma'am Cecil baka hindi nyo naiintindihan yun Magre-report ng savings, ng sales, ng net income, para ngayon may chance kayong mapili ni Ma'am Cecil na isasama niya sa trip niya. Abroad hindi to trip lang sa gateway. Okay, thumbs up, thumbs up. Next, tignan natin Tignan nyo yung personal income statement. Ihihiwalay ninyo ngayon, ito yung kinikita mo ngayon sa sahod mo, plus, meron ka na ngayon sa kanan pa, ano yung kinikita mo sa negosyo mo. Hiwalay ang computation. Hiwalay ang pagsusulat ng gastos para malaman mo kung meron ka bang kinikita sa sahod mo at meron ka rin bang kinikita sa pagnenegosyo mo. Alam nyo, yan ang magandang mga maintindihan natin. Tignan ninyo, sa pag-eempleyado, panoorin nyo yung webinar natin, Your Employment is Your Business. Pero ito, isang example ito ng webinar natin doon, lesson. Kunyari, pag empleyado ka, pag bumili ka ng magandang sapatos, mahal, magandang damit, mahal, no? Saan mo ginagamit yung sapatos na yan o kaya yung damit na yan? Di ba sa pagpasok mo lang sa trabaho mo? Ibig sabihin, ang nakikinabang lang din dyan yung boss mo sa ganda ng itsura mo. Nakukuha? Isa lang ang pinagkakitaan mo, yung boss mo, gumastos ka pa ng mamahaling damit at sapatos at isa lang ang nakinabang. Now, pag meron kang negosyo, sino ang makikinabang at makakakita ng maganda mong damit at sapatos? Yung boss mo plus yung mga customers mo sa negosyo mo. Ibig sabihin, yung magandang sapatos at damit mo, ang nakikinabang pala dyan, naghahati-hati yung boss mo at yung mga customers mo sa negosyo. So, pwede palang nasisingil mo yung sapatos mo sa boss mo at nasisingil mo rin partly doon sa business mo. Kaya dapat maintindihan mo ang pagnenegosyo. Nakukuha? Meron kang renta sa bahay, no?
Sino ang nakikinabang sa bahay mo? Siyempre, ikaw. Pero, kinukuha mo yung sahod mo at pinambabayad mo sa renta sa bahay. Kaya sa totoo lang, ang nakikinabang lang ng renta sa bahay mo, yung boss mo. Pero meron kang negosyo ngayon. Ibig sabihin, may partly na nakikinabang ang boss mo ngayon sa employment at partly nakikinabang yung negosyo mo doon sa renta mo. Nahahati-hati yung mga gastusin mo sa buhay mo. Kaya dapat talaga dumadami yung pagkakataon ng kumita. Hindi lang employment. Yung mga natutulog diyan, dapat pinagkakakitaan yung mga natutulog. Meron tayong video na nilabas sa Facebook nito lang tungkol sa investments. Panoorin ninyo yon, ha? Okay. Ano pa? No? Aralin natin yan, dapat nakahiwalay. Now, kung wala kang puhunan, tignan ninyo. Alalahanin mo ang pinagkakakitaan mo ngayon. Kapos ka ba o bakit? Bakit ka kinakapos? Bakit? Kasi pwedeng maliit ang kinikita mo, malaki ang gastos mo. Kaya anong nangyari, imbis na may savings ka, deficit ka pa, may utang ka pa. Anong dapat mong gawin? No? Dapat, no? Damihan mo yung kita mo. Dapat, bawasan mo yung gastos mo. Yan, financial management yan. Damihan yung pagkakataong kumita, damihan yung amo na pinagkakakitaan o yung trabaho, damihan yung skills para dumoble yung kita. Skill number 1, kumikita. Skill number 2, kumikita. Skill number 3, kumikita. Na paghahati-hati mo yung maganda mong sapatos sa tatlong pwedeng pagkakitaan. Dahil doon sa kinikita mo sa employment mo, yun pa lang ang bayad mo sa sarili mo. Yung savings na yan, ha? Tandaan mo yan. Ano pa? Bawasan mo ang gastusin mo. Di ba? Mangyari, sa computation natin, wag ka muna, kunyari, wag ka munang mag-shampoo. Kasi alam ba ninyo sa computation, gastos yung shampoo eh. Magkano ginagastos mo sa shampoo? Kunyari, gumagastos ka, plus conditioner, 10 piso kada araw. Wow! Buti na lang, di ako gumagastos ng ganon. 10 piso sa isang buwan, 300 pesos yan. O edi sa isang taon, 300 times 12, that is 3,600 pesos. Sa isang taon, nakatipid ka ng 3,600 pesos. O edi sa 10 taon, meron kang 36,000 pesos. Edi ngayon, meron ka ng pangnegosyo talaga. Naiintindihan ba? Ibig sabihin, talaga, wag naman, hindi na kayo magsha-shampoo, magagalit naman. Ang baaw-baaw ng ulo ninyo. Ang sinasabi ko lang, simple illustration lang yun, na baka meron kang mga gastusin sa buhay, o yan, magkape. O wag ka na magkape. Mainit na tubig na lang. Okay, tipirin mo yung kape. Kung baka mataas pa sa sugar yung kape mo, di ba? Kaya di ngayon, makakatipid ka. At ngayon talagang lilitan mo yung gastusin mo araw-araw para magkaroon ka ng savings. Dahil yan pa lang ang binabayad mo sa sarili mo, sa yung savings. At pagka meron ka ng savings, bumalik ka rito, dapat meron ka ng maliit na negosyo, unti-unti. No? Nagkakaroon ka na yung kita mo ay kumikita pa. Magkaroon ng karagdagang kabuhayan. Ano yung kita mo sa trabaho mo? Dapat bawasan ang mga gastos mo o yung cost. Parehas lang ba yan? Yung kinita mo sa trabaho mo, equals lang ba sa mga gastos mo? Wala kang bayad sa sarili mo sa pagtatrabaho mo. Kaya may kasabihan yung mga tamad eh. Sinasabi nila, buti pa kaming mga tamad, hindi naman kami pagod. Bakit? Kasi kayong mga nagtrabaho, araw-araw pumapasok kayo, hirap na hirap kayo sa biyahe. Pagdating ng sahod, babayad nyo lang din sa lahat ng utang ninyo. Ano mangyari? Zero. Minsan may utang pa kayo. Yung tamad, nakaupo lang, hindi na pagod. Buti pa kami tamad, hindi kami pagod. Mali naman yan. Ang mali kasi dyan, trabaho ka ng trabaho, hindi ka nagiging matalino sa pagtatrabaho. I-compute mo kung talagang kumikita ka. At kung hindi ka kumikita, palitan mo yung pagkakataon mong kumita. O dagdagan mo yung kita mo. Dagdagan mo kasi namasahe ka na rin lang. Kesa namasahe ka para sa trabaho mo lang, dagdagan mo yung kita mo. Magtinda ka ng prutas, katulad ng example natin last week, no, nagtinda ka ng prutas, ibig sabihin,
kumikita ka sa pagtitinda ng prutas, kumikita ka sa pagtatrabaho. O edi ngayon, yung pamasahe mo, isang pamasahe lang, pero dalawang kinikita mo. Naiintindihan ba yun? Thumbs up nga guys. Parang simple lang yan ha. Pero mahirap iumpisahan. Pero dapat kung talagang porsigido kayo at desidido kayong yumaman, umpisahan ninyo yan. Huwag mahihiya, huwag matatakot. Ha? Next. Thumbs up, thumbs up. O, tingnan ninyo, ito yung mapa sa pagyaman eh. Unti-unti. Dapat meron kang earnings, meron kang kinikita buwan-buwan. Tignan ninyo ha, meron ka ng savings or surplus na compute mo na eh, no? Financial management ito ha, na compute mo na. Number 2, meron ka ng kinikita, meron kang savings, plus nagdo-donate ka na sa mga activities na nakakatulong sa ibang tao. Bakit? Ang ganda niyan, investment din yan. Kapag ka tumutulong ka sa ibang tao, posible magkaroon ka ng mga networks. Later on, pwede mo silang bentahan. No? Pwede mo itayo negosyo mo, meron ka ng mga katuwang sa pagnenegosyo. Ano pa? Tinuturuan kang mag-donate kasi tinuturuan kang kahit malugi ka, masaya ka, okay ka. No? Kasi sa pagdo-donate, parang nagbibitaw ka ng pera na parang walang bumabalik sa iyo. Ano nangyayari? Natututo ka ng disiplina ng pagbibigay na walang bumabalik. Di posible rin pala sa pagnenegosyo, nagbigay ka sa negosyo, walang bumalik. Naiintindihan? Pero kumita yung mga natulungan mo. Di ganun ang ipananaw mo sa buhay. Ibig sabihin, tinuruan lang tayo ng disiplina. Pero dapat, meron ka ng savings, meron kang donations. Later on, no, kumikita yung mga savings mo. Dahil ngayon, magkakaroon ka na ng mga investments. Marunong ka ng sumugal. Marunong kang matalo. Marunong kang makipag-usap. Marunong kang humingi ng tulong. Marunong kang mag-donate. Plus, marunong kang makipag-usap doon sa mga tinutulungan mo sa buhay, sa tao. Dahil magagamit at mapapakinabangan mo yan sa pagnenegosyo. Tingnan mo ha, unti-unti ito. Dapat naiintindihan natin yung salitang investments. Mga kabisyo, ang ganda ng lecture ko dun sa investments, bagong pananaw, dito sa Facebook. Mapapanood ninyo yun ha. Panoorin nyo, share ninyo. Dapat pala, lahat pala ng tao, lalo na yung mga Kristiyano, marunong kayo ng salitang investments. Next, meron ka ng monthly earnings, meron kang savings na pwede mong itaya sa investments mo, no? At meron ka ng unti-unting small business na inuumpisahan. So hindi pala pwedeng manatili lang na wala kang negosyo. Kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka. At habang nagtatrabaho ka, maganda yan, unti-untiin mo na yung pagnenegosyo. Magsubok ka na magtinda-tinda. Magsubok ka ng maghanap ng mga produkto, mag-produce ng produkto, at unti-untiin mo nang palakihin ang network mo, mga kakilala mo. Para ngayon, meron ka ng maliit na negosyo. Tingnan mo, meron ka ng monthly earnings, meron ka ng savings, may investments ka, at yung business mo na maliit, unti-unti, pinaplano mo na mapalaki siya. Naiintindihan? At yung kinikita mo na savings, nagiging kapital. Yung kapital mo, kumikita na siya para sa'yo. Yung kita mo, kumikita rin ng kita pa, compounded, kaya ang ibig sabihin nun, later on, uupo ka na lang dahil yung kumikita na yung pera mo para sa'yo. Yung kita mo, siya na yung nagtatrabaho para sa'yo. Ganyan ang susi ng mapa sa pagyaman. Ganyan ang mga pag-iisip at pananaw ng mga negosyante. Thumbs up tayo dyan, thumbs up. Magkaroon ng kabuhayan. Doblehin ang serbisyo mo na alam mo. Huwag lang isa. No? Dapat damihan mo, kaya dapat nag-aaral ka pa ng mga bagong serbisyo na pwede mong pagkakitaan. Next, sumubok ng magtinda-tinda. Bibili ka ng paninda mo, kung hindi mo kayang i-produce, bili ka sa iba, no? Sa murang bilihan, at ngayon magbenta ka. Si Ma'am Cecil ninyo, maglo-launch din siya ng panibago niyang negosyo. Meron siyang mga paninda ng mga yung mga may ano diyan ang pangangailangan. Mura yung mga paninda ni Ma'am Cecil mo. Kunyari, mga spaghetti package, may mga ganyan siya ngayon, no? Pwede niyong makuha sa kanya ng mura
maramihan, no? At ngayon, pwede niyong ibenta. Subukan niyo yan, lalo na magpapasko ngayon, no? Magandang pangregalo yung mga ganyan, package, Christmas package o yung mga spaghetti package. Next, meron kang gamit, subukan mo na magparenta-renta ng mga gamit mo, yung mga damit mo o cellphone mo, mga gadgets mo, subukan mo na magparenta. Sapatos, parentahan mo. Unti-unti, try mo nang magnegosyo. O ano pa, dumikit ka sa mga marurunong, syempre, at mga makakatulong. Di ba? Kung ang kaibigan mo, 5 mayaman, dumikit ka. Kasi susunod yung pang-anim, ikaw na yon. Posible yun, ha? At dito sa kabisyong pagnenegosyo, guys, attend lang kayo, attend. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Dok, nabigo kasi ako eh. O huwag kang matakot, attend ka pa rin. Unti-unti, tinuturo rin naman natin kung paano umahon sa pagkakalugmok sa negosyo eh. Umattend ka. Kaya lang alam nyo, sa inyo ko lang sasabihin na, batch 13. Oh, nakakalungkot kasi. Maraming mga kabisyo talaga, nasa na sila ngayon. Sana yumaman na sila. Kaya lang nung yumaman sila, nakalimutan tayo. Okay lang, basta tumulong sila sa iba. Iba naman, nasa na sila, baka hindi sila yumaman, ayaw nang umattend. Hindi naman tayo manghuhusga rito ng mga ganon. Ang gusto rin natin, magkakaibigan lang din tayo. Nasa na yung iba? Baka nga, kumuha lang ng puhunan, hindi na nagpakita. No? Sana wag mangyari sa inyo yon kasi nandito naman tayo para magtulong-tulungan lang. Ayan, no? Magsama-sama yung pwersa nating mga mahihirap, yung mga gustong magnegosyo. Anong pwedeng gawin? Number 1, magsasakripisyo ka talaga. Meron kang mga magiging kagalit sa umpisa kasi sasabihin sa'yo, ikaw nga may negosyo ka na eh. No? Bigyan mo naman ako. Tulungan mo naman ako, pautang naman. Ay naku, pasensya na. Yun na nga, may negosyo ako pero hindi sa akin yun. Kasi may sariling personalidad yung negosyo na yan eh. At ayaw niyang magpautang. No? Ako, wala pa ako talagang personal na kinikita. Dahil yung negosyo na yan, siya ang kumikita. Ako, hindi pa talaga. Kasi yung negosyo na yan, gusto niyang palakihin yung kapital niya. O kita nyo na, nagkaroon kayo ng dahilan na hindi kayo magpapautang. Nakuha ninyo dahil hindi nyo pera yon ng negosyo. O kaya sa umpisa lang talaga, magtsatsaga kayo, maraming magagalit sa'yo kapag ka nagnenegosyo ka. No? Kasi akala nila mayaman ka na at madamot ka. Pero kung mapapaliwanag mong maayos, itutulungan ka pa niyan sa pagnenegosyo. O, alamin ang talagang gusto mong kabuhayan. Totoo yun. No? Kasi baka hindi ka kumikita sa pinagtatrabahuhan mo ngayon or yung negosyo mo, inuumpisahan mo ngayon, mga kabisyo, mahalin mo na yan. Subukan mo ng palaguin din yan. Kung hindi naman talaga yan, magtsatsaga ka muna hanggang sa makuha mo yung gusto mong kabuhayan. No? Next, mag-umpisa ka kahit maliit. Pag-aralan palalo at planuhin ang paglago. Huwag kang maging magastos. Tandaan nyo yan ha, huwag maging magastos. Huwag mo na mag-celebrate ang aga-aga pa eh. Alam nyo, katulad ng estudyante ko, kita nyo, sabi yung ginawa nung tatay niya nung gumraduate siya nung high school, anak, bibigyan kita ng regalo. Anong regalo, tay? Excited siya, no? Ang regalo ko, bibigyan kita ng branch o stante, tindahan ng potato corner. O dahil dyan, no, ikaw nang magbabantay ng potato corner na yan, lahat ng kikitain yan, sa'yo na, bantayan mo, i-manage mo yan, yan ang gagamitin mo sa pang-college mo. Gastos sa college, baon mo. Naku, ang galing, naging magaling na negosyante itong estudyante kong ito. No? Kaya ang ganda ng regalo niya, hindi talaga celebration eh. Yung regalo niya, parang celebration din. Pero business yung iniregalo niya. Kita nyo na, alam nyo kung meron kayong celebrate ngayon na birthday, anak ninyo, sasabihan nyo na lang, nak, ganito nak ha, mag-celebrate tayo na simple lang muna. Bakit? Kasi gusto ko paglaki mo, meron akong pwedeng iregalo sa iyong negosyo. Di ang gandang regalo nung kung tutuusin, maintindihan ng anak ninyo, nak, huwag ka na muna mag-debo-debo. Kasi imbis na gastos ka ng 100,000 pesos sa debo, nak, tignan mo. O kaya, imbis na bumili ka ng iPhone, ibili natin to ng lupa. Naku, pag graduate mo, baka doble na yung halaga. Meron ka ng pangnegosyo. Yan, turuan ninyo ng mga ganyan, hindi yung mga luho. Huwag maging magastos. No? Buhayin ang kabuhayan. Ano ba yung mga pwede nyong i-business? Number 1, maliit na tindahan,
o magkaroon ka ng tagabantay o ikaw na rin maging tagabantay. O yung tutorial, alam niyo yung isang pamangkin ko, no? Yan, kumikita na, high school pa lang kasi nagtututor-tutor na siya dun sa mga elementary. O ano pa, paano buhayin? Pwede tayong magsama-sama, magkaroon kayo ng kooperatiba. O kaya naman, mag-ahente ka na ng kung ano-ano. Gamitin mo yung network mo sa ngayon, meron ka mga katrabaho, gamitin mo yon, no? Para makabenta ka ng mga kung ano-ano. O meron kami katrabaho dati, no? Nagtinda siya ng almusal, bangsilog. O kasi nagpapa-order siya ngayon doon sa mga katrabaho niya. And dali naman eh. Bago siya pumasok, nagluluto na siya. Sinangag, pinrito. Hindi pagdating niya, gutom na gutom din yung mga katrabaho talaga, hindi nakapag-almusal. Di mabenta talaga ibang silog niya. O kaya magpapa-order pa nga siya eh. No? Ano pa? Guys, tinuturo rin ngayon, dapat talaga matuto ka magtanim, matuto ka mag-alaalaga ng mga kung ano-ano, at ano pa yung mga pwede nyong maisip na tinatrabaho mo ngayon dahil sa future may kapakinabangan. At doon naman sa mga may kaibigan, may kapartner, may asawa, mag-uusap talaga kayo mag-asawa at magpaplano kayo. Hindi ang pagyaman, hindi yung kahit anong himbing ng tulog mo ngayong gabi, paggising mo bukas, mayaman ka na. Hindi. Pinaplano talaga ang pagyaman. Pinaplano yung kung paano palakihin ang kita, kung paano patipirin ang gastos, magkakaroon ka ng savings, magkakaroon ka ng kapital na business ninyo, palaguin ninyo ang negosyo. Pinaplano. Ano pa? Mga kabisyo, huwag kang mabibigla. Talagang dapat planuhin mo yung plano. No, ang problema ay kung pinanganak ka ng salat, hindi mo pwedeng sisihin yung mga tao sa paligid mo o yung mga magulang mo na mahirap sila. Nasa sayo na yan kung gusto mong mamatay ding salat. No? Dahil ang dami ng mga business models, mga stories na pinanganak sila, mahirap sila, pero talagang naging mayamang-mayaman sila. O, dahil ba sa sinisi nilang magulang nila o yung reaction nila ay naging mali? Hindi. No? Ang naging action nila ay tama. Mahirap kami. Ayoko nang maging mahirap pa. Kaya magnenegosyo ako, mag-aaral ako para makapagnegosyo ako ng maayos. O, hindi hadlang ang anumang sitwasyon mo ngayon. Totoo yun. Meron kang gustong tahakin, meron kang gustong puntahan, sundin mo yan, gawin mo yan, magagawa mo yan, planuhin mo yan. Lalo na, sundin mo ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa dulo, haharap ka sa iyong manlilikha. Totoo yun, haharap ka sa Diyos. Yun ang dulo naman talaga niyan eh. Yumaman ka ba sa pera o hindi? Haharap ka sa Diyos. Yumaman ka ba sa pagtulong sa kapwa? Haharap ka sa Diyos. Yumaman ka ba sa personal mo na ikaw ay naging masayahin, masiglang tao, haharap ka sa Diyos. Pero kung ikaw ay naging mahirap pa rin, wala kang natulungan tao, ikaw pa bugnuting ka pa, magagalitin, ay nako, paano ka haharap sa Diyos? Kaya dapat maging matagumpay ka, pinaplano yan. At kasama sa tagumpay, yung ikaw ay makatulong sa iba. At posible ang pagtulong mo, pwede sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Mga kabisyo, ilan ito sa mga business trends na wala silang may mga puhunan, no? Pero baka pwede makatulong sa atin. Later on, magdi-discuss din ako yung mga ilang mga businesses na kumikita sila dahil sa kapital nila, ha? Number one, ito, tignan muna natin. Ang mga accounting services, oy, trend yan, totoo yan. Kausapin nyo si Ma'am Cecil. Maraming naghahanap ng accounting services. Kasi 4 out of 5 na Pilipino ngayon nag-iisip ng pagnenegosyo. Kailangan talaga nila ng accountant. O ano pa, pwede kayong may mga shared services din, no? Ibig sabihin, ikaw ay secretary. Nino, hindi lang isang tao. Secretary ako, marami akong boss na ako ay secretary. O kaya messengerial ka, hindi lang isang kumpanya. Marami akong kumpanya na tatrabaho ka para makapag-deliver ako marami, hindi lang isa. Naku, maging magandang negosyo yan. Ano pa? Yung mga crowd outsourcing, tingnan niyo mga group of professionals, group of companies. Naku, maging ahente ka ng mga yan, Uso-uso ngayon yan, yung mga grupo-grupo ng restaurants. Di ba? Maxes Group, Bistro Group. Lahat yan, dami, puro grupo. Jollibee Food Group. Ginugrupo-grupo na nila yan.
maganda yun, maging ahente ka ng mga group companies, no? Ano pa, aralin mo, inaral natin yung mga mobile restaurant o snacks. Yung ibang mga nagtatrabaho, pag Sabado ng umaga, Linggo ng umaga, yan, nagtitinda sila sa labas, no? Ginagamit nila yung sasakyan nila. O ano pa, pwede may mga online na trabaho ngayon, professional. So, lalo na yung mga virtual assistant. Nagtatrabaho ka ngayon, pero sa gabi, pwede kang mag-online na trabaho. Meron yan. No? Ano pa, ang uso rin ngayon, yung mga, tungkol sa mga environment, yung mga cleaner environment. Nauuso na ngayon talaga yung mga basura, nako, segregate na. Matuto kayo niyan. Alam ba ninyo, ang daming pera rin diyan sa basura. Totoo yan. Yung mga olekta ng basura, posible maging negosyo ninyo yan eh. Oy, totoo yan ha. Halimbawa, sa subdivision ninyo, yung garahe ninyo, gawin yung basurahan. Hindi, ibig ko lang bang sabihin, may mga tao, mga nakatira, nahirapan sila magtapon ng basura nila, di maganda kayong mangolekta para sa kanila, at pag dumating yung basurero, sa inyo na kokolektahin. Pwede kayong kumita sa mga ganun. May pera dyan sa basura. Ano pa, yung mga property management, di ba, nauso, narinig ninyo, yung Airbnb, di ba? Pwede nyo gawin yan, may kakilala kayo, may mga may-ari ng condominium na ngayon, pwedeng parentahan kayong nagmamanage. Ano pa? Ito po, nauso to yung mga anong paki mo, yung we do the grocery and market for you. Di ba, may mga maliliit na negosyo, ako mag-grocery para sa inyo. Anong paki mo? Pakidala ito, pakibitbit, pakibigay, pakikuha. Yan, anong paki mo na negosyo? Yan, anong paki mo? Maganda yan, ha? O, kikita ka rin dyan. O, papunta ka sa trabaho mo araw-araw. Di ba, may mga kumikita dyan. Yung mga nagsasakay sila sa sasakyan nila. Kolorum nga lang din daw. Hindi, pero sa isang banda, parang ganong negosyo meron. Di ba? No? Kikita ka, o papunta ako sa ganito, ang trabaho ko, nagdi-deliver ako sa kung saan man, o anong paki nyo, pakibili, meron. O, subukan ninyo, dagdag kita. Ano pa? Pwede kayong gumawa ng mga events o mga activities, mag-organize kayo sa school, no, sa iba't ibang mga grupo. President Mildred, Vice President, no, Jeremy, pwede pala to gawin nating events ito sa school, no? Magkausap tayo ng school, tapos magtuturo-turo tayo, kunyari pag negosyo hanggang sa magtitinda-tinda tayo sa mga magulang nila. Pwede pala yan, no? Yung mga ganyan. Sige po, kakausapin lang po doon. Oo, Sige po, at matutuwa yung mga principal no, kasi hindi sila mamomroblema, tayo, 'di ba? May activity para sa parents, tapos at the same time nagtitinda-tinda na din tayo doon. Yung mga foundation day nila, 'di ba? O tayo ang Opo, Doc. maghahandle. Ano natin yan. O pwede no, yung mga ganyan ano. O next, Opo. ano pa? Guys, yung mga eskwelahan, lalo na yung mga MBA, mga masters ngayon, no. Nako, dami naghahanap ngayon yan. Kasi ngayon, hindi lang college degree ang hinahanap. Ang mga professionals, hinahanap na rin pati mga masters, graduate ng masters. O paano kayo magkakaroon ng savings na pwede nyong i-invest o pwede nyong gawing kapital? Number one, magtipid talaga kayo, magkaroon ng savings. Number two, hanap kayo ng mga kapartner na pwedeng maging negosyo. Kasama sa negosyo. Number two, mangutang kayo sa bangko. Sa totoo lang mangutang sa bangko, ito isang klase ng business model ito, ang bangko. Ito, turo ko na sa inyo. Maraming mga tao, wala namang puhunan talaga. Pero dahil marunong sila ng capitalization, mag-manage ng pera ng ibang tao, nagkakaroon sila ng negosyo. Katulad ng bangko, ang bangko wala namang pera, pero dahil pinagkakatiwalaan sila, magdedeposito yung mga tao sa kanya. Tingnan nyo, hawak nila yung pera ng ibang tao at dahil doon makakatayo sila ng negosyo, i-invest nila sa mga kumikitang negosyo at ngayon kumikita yung pera na yon. At pagbalik sa inyo, kinuha nyo, wini-withdraw ninyo, may maliit na interest pero kumita na sila sa hawak nilang pera. Nakukuha ninyo? O kasi ganito lang another business model yon, no? Wala kang pera pero pinahawak sa iyo yung pera, yung bangko, binili nila ng lupa. O tapos bebenta nila yung lupa, pag kukunin mo na yung pera mo, nako, ang halaga ng lupa dumoble, triple na, kumita na sila. O katulad nung yung malaking bangko ngayon, no? Kunyari mangungutang sila sa inyo kasi kikita kayo, may interest na 5%. Wow, nangutang sila. Baliktad, nangutang yung bangko. Bakit? Kasi bibili nila ng lupa, yung pera,
o kaya patayuan nila ng condominium, naku, yung pera nilang inutang sa'yo, kikita 100 times. Times 10 pa, 100 times pa nga. Ano mangyari? Mababayaran nila yung inutang nila sa'yo plus interest 5%. Pero kumita na sila sa pagbebenta ng condominium. Yan, business model yan. Kita nyo na, wala kang kapital pero pwede ka palang magkaroon ng kita. Kasi pag-iisip lang kung paano gamitin yung pera ng ibang tao. Ganyan yan, ganyan ang pagnenegosyo. Totoo yun. O kung maririnig ninyo yung mga bumibili ng mga stocks, di ba? Stock market, bumibili. O bakit? Kasi naghahanap sila ng pera, binebenta nila yung shares ng ownership sa company at ang mangyayari, meron sila ngayong pera, yun ang inenegosyo nila. Pero pera ng mga ano yun, ng mga ng public, ng mga taong gustong bumili ng shares. O yan mga business models. Tignan ninyo, yung mga insurance, wala rin sila nung una, wala rin pera. Pero another business model to. Nagbayad tayo sa kanya, hinawakan niya yung mga pera natin sa insurance, di ba? Inenegosyo nila yon, i-invest din nila sa ibang negosyo na kumikita. Para pagka may nangailangan ng insurance, meron silang ibabalik. Pero kumita na sila sa hawak nilang pera. Kaya alam nyo mga kabisyo, hawak ka lang pala din ng pera, may chance ka ng kumita. Pag-aralan mo na yan. Yan yung mga business models na ganyan, mga strategies kung paano sila nagkaroon ng kapital. O ito pa, ibang klase pa ito para sa personal natin. O yun nga, crowdsourcing. Katulad ng crowdsourcing, katulad ng mga farmers, wala silang puhunan, pero sasabihin nila, mga taong bayan, wala kaming puhunan, pero magbigay kayo sa amin tig 5,000 pesos para makatanim kami. Pagka anihan, babayaran namin kayo, no? 5,000 plus isang sakong bigas, kunyari lang, gano'n, no? Ano mangyari? Kumita ka ng isang sakong bigas, pero wala siyang puhunan, yung farmer. Nababawasan yung kita niya ngayon, pero at least nagkaroon siya ng puhunan. Alam niyo, isa pa to, tulad nung nanay nung kaibigan namin, wala siyang puhunan, di ba? Sabi ko sa inyo, nagtayo siya ng karinderya. Ang talino. Bakit? Wala siyang puhunan Ang ginawa niya, nagpa-prepaid siya o magbayad na kayo ngayon, tigpa 500 pesos para sa pagkain niyo sa loob ng isang linggo. Kapag ka prepaid kayo, meron kayong free extra rice. O, kita niyo na. Nagkapuhunan siya. Naitayo niya yung karinderya niya. Wala siyang puhunan. Pero sa una, sumugal siya, free extra rice. Kesa magpupuhunan siya, mangungutang siya sa ibang mga pautangan dyan, no? Kaya pa 5,656, yan laki kagad nung nakakaltas dun sa kita niya. At least ito, extra rice lang yung ibabayad niya. Tignan ninyo yung pag-aralan ninyo, magkakaroon kayo ng puhunan. So, hindi talaga dahilan yung walang puhunan. No? Sa totoo lang, meron at meron kayong pwedeng maging puhunan. Ano pa? Tumulong kayo sa government o hanap kayo ng mga funding sa government. Maraming government agencies nagbibigay talaga ng puhunan. Gagawa lang kayo ng magandang business concept. Or sumali kayo sa kooperatiba na pwedeng magbigay rin sa inyo ng pautang ng puhunan. O kaya naman, meron tayong tinatawag na big heart investor. No, ano yung big heart investor? Ayun nga yung mga angel investor na kung saan nagbibigay ng puhunan, tumutulong at pwedeng ang pautang lang or pwedeng bigay. Angel investor, bibigyan ka ng pampuhunan mo. Ano pa? Sumali ka sa Wawawin. Ano ba yung palabas ngayon ni Willie? O baka manalo ka ron. Pag nanalo ka ron, wag mong paayos yung bahay mo, salip gamitin mong puhunan yun ng negosyo. Kasi pag pinaayos mo yung bahay mo, ay nako, matutulog na yung pera mo doon sa bubong na pinaayos mo. Pero kung meron kang binigyan ka ng 10,000 ni Kuya Will, nanalo ka in business mo. At kung kumikita na, tsaka mo pagawa yung bubong ng bahay mo. Pero nandun na yung puhunan mo, tuloy-tuloy na, kumikita na araw-araw. Thumbs up tayo dyan. O kaya naman, mag-attend ka ng seminar dahil kung minsan may mga papremyo rin dyan, natuto ka na, may papremyo pa. Di ba, no? Katulad natin sa Vision Pagnenegosyo, sa Christmas party natin, mamimigay tayo ng mga tsinelas na pwede nyong puhunan. Gawing negosyo, pag tinda-tinda yung tsinelas. Thumbs up, thumbs up. Number 1, summary. Your income dapat
gawin ninyo, magkaroon kayo ng additional income. Diba? Yung savings ninyo, dapat later on maging kapital ng pagnenegosyo. O, yung mga additional revenue, dagdag kita, pero bawasan yung gastos. Dapat kung gagastos kayo ngayon, tandaan ninyo, yung gagastosan ninyo ngayon dapat may kapakinabangan sa future. Huwag kang gagastos hanggat maaari na ang pakinabang lang ay pansamantala o para sa ngayon lang. Dapat ang pagkakagastosan mo may pakinabang sa kinabukasan sa future. O wag yung pansamantalang gastos lang. At kung mangungutang kayo, wag yung para sa pansamantalang gastos lang. Dapat mangutang kayo kasi merong kapakinabangan sa future. Dagdag kita para magandang layunin sa buhay. Yan ang dapat nating gawin. Okay ba? What will be your next product? Ito, naaaral na natin to. Sandali lang mga kabisyo.